Lumuhod siya at doon niya nakita ang mga ito, ang mga pasa sa manipis nitong braso. Hindi ito basta pasa ng pagkakadapa ng isang bata. Ang mga ito'y bilog at maitim, parang mga marka ng daliri ng isang matanda na humigpit ng todo. Diyos ko! Dahan-dahan niyang inabot ang kamay, pero napaurong ang bata, kasabay ng isang maliit na hikbi. Kumirot ang puso ni Christian, parang isang kutsilyo ang biglang tumusok dito. Bakit? Bakit takot sa kanya ang sarili niyang anak? Sa likod niya, narinig niya ang pamilyar na tunog ng takong sa marmol na sahig. Hindi ito nagmamadali. Kalmado. Elegante. Oh, you're home early. Dumating si Maribel. Perpekto ang ayos sa kanyang mamahaling bestida. Walang bakas ng pag-aalala sa maganda niyang mukha. Tumingin ito sa eksena na parang nanonood lang ng isang palabas sa telebisyon. Nanginginig sa galit, maingat na binuhat ni Christian si Nadine na agad yumakap sa leeg niya. Humarap siya sa asawa, ang mga matay nag-aapoy. Maribel, anong ginawa mo sa anak ko? Isang buntong hininga lang ang sagot nito. Christian, don't be so dramatic. Naglalaro lang yan. Nahulog siguro. Ang likot-likot kasi. Nahulog? Halos pabulong na sigaw ni Christian, hindi makapaniwala sa narinig. Maribel, tingnan mo ang mga pasa. At bakit? Bakit siya nakakulong dito sa bodega? Tumingin si Maribel sa malayo na para bang naiinip. Because I needed a little peace and quiet. Masyadong maingay. Binalik nito ang malamig na tingin kay Christian. At isa pa, baka naman nag-iimbento ka lang ng kwento. Baka dahil lang yan sa selos mo. Napatanga si Christian. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Selos? Anong selos? Ang anak niya ay nasa bingit ng panganib at ito ang sasabihin nito? Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang pinakamamahal na anak, ay nakatayo sa harap niya na parang isang estranghero. Isang malamig at malupit na estranghero. Tinalikuran sila ni Maribel. Ang tunog ng kanyang takong ay unti-unting humina papalayo sa pasilyo. Bago ito tuluyang mawala, huminto ito at nagsalita nang hindi lumilingon. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pero huwag na huwag mong sirain ang pangalan ko. Naiwan si Christian sa dilim ng bodega. Mahigpit na yakap ang nanginginig na katawan ni Nadine habang ang kanyang isip ay sinisira ng isang katotohanang ngayon lang niya lubusang nakita. Ang bawat hakbang ni Christian paakyat sa engrandeng hagdanan ay parang may bigat ng 1,000 bato. Ang mga salita ni Maribel ay umuulit sa kanyang isip. Isang malamig, matalim na lason. Huwag mong sirain ang pangalan ko. Dinala niya si Nadine sa kwarto nito. Isang kwarto na parang kinuha sa isang fairy tale book. May malaking princess bed, mga pader na kulay rosas, at mga laruang nagkakahalaga ng isang yaman. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ang kwarto ay malamig. Walang init. Walang pakiramdam ng isang tahanan. Maingat niyang inilapag si Nadine sa kama. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Lilinisin lang ni Papa ang mga sugat mo, ha? Malambing niyang sabi. Ngunit nang idampi niya ang bimpo sa braso nito, napapiksi ang bata. Isang maliit na tunog ng takot ang kumawala sa mga labiin nito. Napahinto si Christian. Ang kanyang malalaking kamay, na sanay pumirma ng milyon-milyong kontrata, ay nanginginig ngayon habang hawak ang isang maliit na bimpo. Ito ba ang bunga ng lahat ng kanyang pagsisikap? Ang pagtatrabaho niya araw at gabi para ibigay ang lahat, para lang iwan ang kanyang anak sa kamay ng isang halimaw? Pagkatapos niyang linisin ang mga pasa, kinumutan niya ito. Nanatiling tahimik si Nadine, ang mga mata ay nakatitig lang sa kawalan. Parang isang magandang manika na nawalan ng buhay. Gusto ni Christian na may gawin, kahit ano, para ibalik ang nangiti sa mga labi nito. At naalala niya,
Isang lumang kanta, ang kantang laging inaawit ni Serena noon. Sinubukan niyang awitin ito. Tahan na, munting bituin. Nagsimula siya, ngunit ang mga kasunod na salita ay ayaw lumabas. Pilit niyang inalala, pero ang mga alaala ay pira-piraso na lang. Sa dilim, ikay napapikit siya sa frustrasyon. Pati ba naman ito? Nakalimutan na niya. Hindi nagtagal. Dumating si Dr. Santos, ang kanilang family doctor. Ngunit sa halip na magbigay ng kalinawan, mas lalo lang nitong pinalabo ang lahat. Mukhang a simple case of viral infection lang ito, Mr. Alcaraz, sabi ng doktor habang iniiwasan ang kanyang mga mata. And the bruises? Well, kids fall all the time. They're very active. Doktor, alam nating pareho na hindi ito ordinaryong pasa, mariing sabi ni Christian. Tingnan mo ang mga marka at ang lagnat niya ay dahil sa stress at takot. Let's not jump to conclusions, mabilis na sagot ni Dr. Santos habang inaayos ang kanyang salamin. I'll prescribe some medicine for the fever. Just monitor her lang. Tawagan niyo na lang ako kung may pagbabago. Parang isang pader na salamin ang humarang sa pagitan nila. Nakikita ni Christian ang doktor, ngunit hindi niya ito maabot. Ramdam niya ang takot sa mga mata nito. Takot kay Maribel. Gaano kalawak ang kapangyarihan ng asawa niya. Nang makaalis ang doktor, naiwan si Christian sa katahimikan. Mas lalo pang naramdaman ang kanyang pag-iisa. Ang yaman niya, ang impluwensya niya, lahat ay walang silbi. Umupo siya sa tabi ng natutulog na si Nadine, hawak ang maliit nitong kamay. Dito, sa tabi ng kanyang anak, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung mag-isa siyang lalaban, gagawin niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang email notification. Mula ito sa isang law firm na hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga salita. Isang formal na babala. Isang cease and desist letter. Inaakusahan siya nito ng emotional distress at defamation laban kay Mrs. Maribel Alcaraz at sa pinakahuling talata, ang pinakamasakit na suntok. Any further baseless accusations will compel our client to file for solely legal and physical custody of the child on the grounds of paternal psychological instability. Nabitiwan ni Christian ang telepono. Hindi lang siya binantaan ni Maribel. Nagdeklara na ito ng giyera. At sa giyerang ito, ang sarili niyang anak ang ginagawa nitong hostage. Kinabukasan, ang legal threat ni Maribel ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa isipan ni Christian. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang tusong plano ng kanyang asawa. Iniwan niya si Nadine sa pangangalaga ni Manang Fe, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaan nilang kasambahay, na may mahigpit na bilin na huwag hahayaang lumapit si Maribel sa bata. Pagkatapos, dumiretso siya sa opisina. Ang Alcaraz Tower ay simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit pagpasok niya sa kanyang executive office, hindi kapangyarihan ang naramdaman niya, kundi isang matinding kaba. May mali. Binuksan niya ang kanyang computer at sinimulang suriin ang mga financial records. Hindi nagtagal, nakita niya ito. Isang serye ng malalaking bayad sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, Rivera Holdings, at sa ilalim ng mga aprobadong transaksyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, pinirmahan sa kanyang nangalan habang siya ay wala. Jackson Rivera. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Isang taong gagawin ang lahat para makita siyang bumagsak. Bakit? Paanong napasok ni Jackson ang kumpanya niya? At sino ang nagbigay sa kanya ng daan? Ang sagot ay kasing linaw ng salamin, ngunit kasing pait ng apdo. Pag-uwi niya ng hapong yon, nadatnan niya si Maribel sa kanilang walk-in closet, abala sa pagpili ng isusuot.
suot para sa isang charity event. Nakakalat ang mga alahas sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nito pinansin na para bang isa lang siyang anino. Habang nakatalikod ito at nagsusukat ng hikaw sa harap ng salamin, nakita ni Christian ang cellphone nito sa ibabaw ng drawer. Naka-charge, naka-unlock, dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang message inbox at naroon sila. Mga mensahe mula sa isang contact na nakapangalang J. J, did you handle the doctor? Ayokong magkaaberya. Maribel, of course, mahal. Ako pa ba? He won't say a word. J, how's our little problem? Malapit na ba? Maribel, konting tiis na lang. I'm setting the stage. J, I can't wait to have you. And everything else, miss you. Maribel, miss you more. Soon everything will be ours. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat mensahe ay isang patunay. Ang J ay si Jackson. Ang pagtataksil ay hindi lang sa kanilang pagsasama, kundi pati na rin sa kanyang negosyo, sa kanyang buhay. Ginagamit siya, niloloko. At ang kanyang anak ay isa lang problema na kailangang alisin. Binalik niya ang telepono sa dati nitong pwesto nang hindi gumagawa ng ingay. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Naglakad siya papunta sa kanyang study table. Naroon, sa isang mamahaling silver frame, ang kanilang wedding picture. Siya, nakangiti. Si Maribel, nakangiti. Isang perpektong larawan ng isang kasinungalingan. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang litrato at dahan-dahan, itinaob ito. Ang salamin ay malamig sa kanyang mga daliri. Habang nagdidilim sa labas, naririnig niya ang boses ni Maribel mula sa kabilang silid. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay malambing, puno ng pananabik. Isang tono na hindi na niya narinig mula rito ng matagal na panahon. Lumapit siya sa pinto. Sapat lang para marinig ang mga salitang wawasak sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Konting tiis na lang, mahal, sabi ni Maribel sa kabilang linya. Malapit nang mapaalis ang bata at lahat ay magiging sa atin. Saan mo balak itapon ang anak ko? Ang boses ni Christian ay mababa, pero puno ng panganib nang harapin niya si Maribel sa sala. Katatapos lang ng tawag nito kay Jackson. Napahinto si Maribel, hawak ang isang baso ng wine. Hindi man lang ito nagulat. Excuse me? Taas kilay nitong sagot. Itapon? I'm finding her a specialized facility para sa mental health niya. Obviously, hindi siya normal Christian at hindi ko kayang mag-alaga ng baliw. Baliw? Sumabog na si Christian. Si Nadine ay bata. Bata na sinasaktan mo. Narinig ko kayo ni Jackson. Alam ko ang plano nyo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Jackson, bahagyang namutla si Maribel. Pero bago pa siya makasagot, isang matalim at malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa main door. Anong klaseng eskandalo ito? Sabay silang lumingon. Nakatayo sa pintuan si Aling Dolores, ang ina ni Maribel. Nakasuot ito ng itim na terno, puno ng perlas ang leeg, at ang tindig ay parang isang reyna na handang maghatol ng kamatayan. Mama! Agad na lumapit si Maribel, nagpapanggap na umiiyak. Mama, sinisigawan niya ako. Inaakusahan niya ako ng kung ano-ano. Dolores, humakbang palapit si Christian. Umaasang may matitira pang katinuan sa matanda. Makinig ka. Si Maribel. Sinasaktan niya si Nadine. May mga pasa ang bata. At may lalaki siya. Tumahimik ka. Ang sigaw ni Aling Dolores ay parang latigo. Hindi man lang ito tumingin kay Christian. Lumapit ito sa anak at dahan-dahang inayos ang gusot sa kwelyo ni Maribel. Pagkatapos, hinarap niya si Christian. Ang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ang lakas ng loob mong dumihan ang pangalan ng anak ko sa pamamahay na ito.
Mariing sabi ni Dolores. Pagkatapos ng lahat ng naitulong ng pamilya namin sa'yo, kung hindi dahil sa koneksyon ng asawa mo, sa tingin mo ba tatagal ang kumpanya mo? Hindi tungkol sa kumpanya ito. Tungkol ito sa apo niyo. Giit ni Christian. Apo, tumawa ng mapakla si Dolores. Anak siya ng babaeng iniwan ka. At ngayon, gusto mong palabasin na masama si Maribel? Na abuser siya? Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang dinadala mo sa amin? Dahan-dahang inayos ni Dolores ang kanyang mamahaling alampay na gawa sa sutla at perlas. Ang bawat galaw ay kalkulado. Ang bawat kilos ay nagsisigaw ng kapangyarihan at paghamak. Ito ang golden moment ng kanyang paghahari-harian. Para sa kanya, ang katotohanan ay walang halaga kumpara sa image. Gawa-gawa mo lang ang mga pasa na yan, patuloy ni Dolores. Ang boses ay bumaba sa isang nakakatakot na bulong. Dahil praning ka, dahil hindi mo matanggap na ikaw ang may pagkukulang. Hindi ako papayag na saktan niyo si Nadine. Nanginginig na sabi ni Christian. Ngumiti ng malamig si Dolores. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag. Subukan mong gumawa ng hakbang, Christian. Subukan mong ilayo ang bata o magsalita sa labas. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Bukas na bukas din magpapatawag ako ng press conference. Sasabihin ko sa buong Pilipinas kung paano sinisiraan ng isang unstable at abusive husband ang kawawa niyang asawa. Lumapit pa ito ng kaunti. Sapat para maamoy ni Christian ang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng kasamaan. We will ruin you, Christian. Wawasakin namin ang reputasyon mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. At wala nang maniwala sa'yo kahit isang salita. Parang isang pader na bakal ang itinayo ni Aling Dolores sa paligid ni Christian. Bawat sulok ay sarado. Bawat galaw ay binabantayan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Ngunit may isang tao pa. Isang tao na nakakita ng lahat. Kinabukasan, habang si Maribel ay abala sa paghahanda para sa kanyang charity ball, palihim na umalis si Christian. Nagmaneho siya papalayo sa marangyang subdivision, patungo sa isang masikip at simpleng lugar sa Quezon City. Dito, sa isang maliit na eskinita, sa isang bahay na gawa sa yero at hollow blocks, nakatira si Tita Lourdes. Kumatok siya sa pintong yari sa manipis na kahoy. Nang bumukas ito, isang pamilyar at mabait na mukha ang sumalubong sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Tita Lourdes. Sir Christian, kayo po pala. Tita Lourdes, pasensya na po sa abala, sabi ni Christian. Naku, pumasok po kayo, sir. Anyaya ng matanda, halatang natutuwa at nagtataka. Ang loob ng bahay ay maliit, ngunit malinis. Ang amoy ay pinaghalong bagong saing na kanin at lumang kahoy. Naupo si Christian sa isang upuang plastik. Kamusta na po kayo, tita? Ayos lang naman po, sir. Kayo po? At si Nadine, naku, miss na miss ko na ang alaga ko. Sabi ni Tita Lourdes, may ngiti sa mga labi. Sa pagbanggit ng pangalan ni Nadine, nawala ang nangiti ni Christian. Tumingin siya ng diretso sa mata ng matanda. Tita, kailangan ko po ang tulong niyo. Si Nadine, nasa panganib siya. Biglang nagbago ang lahat. Ang ngiti ni Tita Lourdes ay napalitan ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa paligid na para bang may nakikinig sa kanila. Anong ibig niyong sabihin, sir? Halos pabulong niyang tanong. Alam niyo po ang ibig kong sabihin, mahinahong sabi ni Christian. Nakita niyo po ang ginagawa ni Maribel. Napayuko si Tita Lourdes. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sir, wala po akong alam. Tita Lourdes, please. Pagmamakaawa ni Christian. Kayo lang ang pag-asa ko. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ng matanda. Hinawakan nito ang rosaryong nakasabit sa kanyang leeg
Mahigpit na mahigpit. Sir, patawarin niyo po ako. Humikbi ito. Hindi po ako pwedeng magsalita. Bakit po? Utang ko po sa kanila ang buhay ko. Sabi niya, ang boses ay basag. Noong nagkasakit ang asawa ko, noong kailangan namin ng pampaospital, ang pamilya ni Mama Maribel ang tumulong sa amin. Kung hindi po dahil sa kanila, matagal nang wala ang asawa ko. Paano? Paano ko sila tatalikuran ngayon? Ito ang pader na hindi kayang sirain ni Christian. Ang utang na loob. Isang bigat na mas matindi pa sa anumang legal na kontrata. Tumayo si Christian, puno ng pagkadismaya, ngunit may halong pag-unawa. Paano niya kokondenahin ang isang taong nakatali sa ganitong paraan? Naiintindihan ko po, sabi niya. Kahit ang totoo ay parang dinudurog ang puso niya. Salamat po sa oras niyo, tita. Tatalikod na sana siya para umalis, talunan at walang pag-asa. Ngunit bago pa siya makahakbang, mabilis na lumapit si Tita Lourdes at hinawakan ang kanyang braso. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-aalala. Inilapit nito ang bibig sa kanyang tenga at bumulong ng mabilis. Halos hindi marinig. Mag-ingat ka sa telepono niya, sir. Nandoon ang lahat. At kasabay ng huling salitang iyon, mabilis siyang binitawan ni Tita Lourdes at isinara ang pinto. Iniwan si Christian na nakatayo sa eskinita, mag-isa. Ngunit ngayon ay may hawak na isang manipis na sinulid ng pag-asa. Ang sinabi ni Aling Dolores ay nangyari. Kinabukasan, ang pangalan ni Christian Alcaraz ay nasa lahat ng balita. Businessman, inakusahan ng asawa ng mental abuse. Alcaraz Empire, guguho. Dahil sa family feud, ang mukha ni Maribel ay nasa TV, umiiyak, habang si Aling Dolores ay matapang na nagsasalita tungkol sa pagprotekta sa kanyang anak laban sa isang mapang-abusong asawa. Isang perpektong media circus, at si Christian ang ginawang payaso. Pinatay niya ang TV. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng balita. Umakyat siya sa kwarto ni Nadine. Gising na ito, ngunit nakaupo lang sa kama, yakap ang isang unan. Walang imik, walang emosyon. Umupo si Christian sa sahig, sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang lumang photo album na nakatago sa ilalim. Ang mga pahina ay puno ng mga ngiti. Si Nadine, nung sanggol pa, tumatawa habang karga-karga niya. Si Nadine sa unang araw nito sa eskwela. At sa likod ng maraming litrato, isang anino ng masayang nakaraan. Si Serena. Ang simple nitong nangiti. Ang paraan ng pagtingin nito kay Nadine. Ang pamilyang minsan ay buo. Ang pamilyang sinira niya dahil sa walang katapusang ambisyon. Habang tinititigan niya ang isang litrato kung saan masayang-masaya silang tatlo sa isang simpleng parke, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito pinansin. Sigurado, isa na namang reporter o abogado. Ngunit nag-vibrate ito ulit. At muli, naiiritang kinuha niya ito para patayin. Ngunit natigilan siya. Isang pangalan ang nasa screen. Isang pangalan na ilang taon na niyang hindi nakita. Serena. Nag-alinlangan siya. Parang 1,000 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Anong sasabihin niya? Anong maririnig niya? Sa huli, nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang marahang paghinga lang ang kanyang naririnig. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na mas malumanay kaysa sa kanyang naaalala, ngunit may bigat ng panahon. Chris, isang salita lang. Ngunit sa isang salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Christian sa paligid ng kanyang puso. Ang galit, ang pride, ang pag-iisa, lahat ay natunaw. Serena, halos pabulong niyang sagot. Nakita ko sa balita. Diretsong sabi nito, walang paligoy-ligoy. Nakita ko si Nadine.
Anong nangyayari? Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero sa boses ni Serena, walang panghuhusga. Tanging pag-aalala lang, kaya sinabi niya ang lahat. Ang bodega, ang mga pasa, ang pagbabanta ni Maribel, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Nakinig lang si Serena sa kabilang linya. Hindi ito nagsalita hanggang sa matapos siya. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagsalita itong muli. Ang boses nito ngayon ay hindi na malambing. Ito ay matatag, puno ng determinasyon, parang bakal na pinanday sa apoy. Nasaan si Nadine? Papunta na ako dyan. Ilang oras ang nakalipas na parang isang buong taon. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatayo ng balahibo ni Christian. Hanggang sa isang simpleng sedan ang huminto sa tapat ng malaking gate. Walang karangyaan, walang ingay. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Serena. Hindi siya nagbago. Simple pa rin ang kanyang suot. Walang kolorete sa muka. At ang buhok ay nakatali lang, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang katatagan na wala roon dati. Walang palitan ng mahabang salita. Walang awkward na kamustahan. Isang tanong lang ang lumabas sa bibig niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nasaan siya? Tinuro ni Christian ang hagdanan. Nauna siyang naglakad at sumunod si Serena. Bawat hakbang nito ay tiyak. Hindi ito nagpatinag sa laki at yaman ng bahay. Ang tanging pakay niya ay nasa dulo ng pasilyo. Pagbukas ni Christian ng pinto ng kwarto ni Nadine, naroon pa rin ang bata, nakatulala sa bintana. Pero nang makita ni Nadine kung sino ang pumasok, may kislap na nabuhay sa mga mata nitong kanina'y walang buhay. Isang halos hindi marinig na salita ang kumawala sa mga labi nito. Mama! Hindi nagsalita si Serena. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa gilid ng kama. Hindi niya pinilit na yakapin ang bata. Sa halip, kinuha niya ang suklay sa bedside table at marahang sinuklay ang buhok ni Nadine na para bang ito ang pinakaordinaryong araw sa mundo. At nagsimula siyang humimig. Ang himig na pilit inalala ni Christian. Ang himig na nakalimutan na niya. Tahan na. Munting bituin. Nagsimula siyang kumanta. Ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Sa dilim, ika'y magniningning. Ang mga ulap ay lilipas din. Ang pag-ibig ni inay laging sayo. Buo. Walang putol. Ang bawat salita ay tama. Pagkatapos, mula sa dala niyang bag, may kinuha si Serena. Isang luma at kupas na manikang basahan. Ang paboritong laruan ni Nadine noong maliit pa ito. Si Mimi. Iniabot niya ito kay Nadine. Nanginginig na kinuha ng bata ang manika at niyakap ito ng mahigpit na parang ito ang sagip buhay niya sa gitna ng isang malaking dagat. At doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ang katahimikan ay nabasag. Umiyak si Nadine. Hindi isang mahinang hikbi, kundi isang malakas, masakit na iyak. Isang iyak ng takot, ng sakit, at ng pangungulila. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Serena at doon ibinuhos ang lahat. Nakatayo sa may pinto, pinanood ni Christian ang lahat. Bawat hikbi ni Nadine ay isang patak ng asido sa kanyang puso. Nakita niya ang pagkakaiba. Ang malamig na kamay ni Maribel na nag-iiwan ng pasa at ang mainit na yakap ni Serena na naghihilom ng sugat. Niyakap lang ni Serena ang kanilang anak. Hinahaplos ang likod nito. Bumubulong ng mga salitang pampakalma hanggang sa ang malakas na iyak ay naging mahinang hikbi at di nagtagal. Isang mahimbing na tulog. Maingat na inihiga ni Serena ang bata. Inayos ang kumot. Nang humarap ito kay Christian, wala na ang lambing sa mga mata nito. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Hawak nito ang isang brown folder na dala-dala niya. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Mayroon akong kailangang malaman mo
tungkol sa kondisyon ni Nadine at sa mga pasanayan. Ang mansyon ay parang isang hawla na gawa sa ginto. Bawat sulok ay may alaala ng kasinungalingan ni Maribel. Hindi sila maaring mag-usap doon. May alam akong lugar, sabi ni Christian. Nagmaneho sila palayo. Iniwan ang malalamig na pader ng Forbes Park. Dumaan sila sa mga pamilyar na kalye ng Makati hanggang sa marating nila ang isang maliit na karinderya na nakatago sa isang eskinita. Simple lang ang lugar. May mga mesang plastik, mga bentilador sa pader, at amoy ng bagong lutong adobo. Ito ang dati nilang tagpuan nung nagsisimula pa lang sila, noong ang tanging yaman nila ay ang kanilang mga pangarap. Umorder si Christian ng 2 mangkok ng mainit na goto at 2 baso ng malamig na tubig. Naupo sila sa isang mesa sa sulok, malayo sa ibang kumakain. Sa una, mayroong katahimikan. Isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi sa loob ng maraming taon. Pasensya na. Si Christian ang unang bumasag dito. Pasensya na sa lahat, Serena. Kung hindi lang ako naging abala sa trabaho. Hindi ito ang oras para dyan, Chris. Putol ni Serena, pero walang galit sa kanyang boses. Ang mahalaga ngayon ay si Nadine. Binuksan niya ang folder na dala niya at inilapag sa ibabaw ng mesa sa tabi ng mangkok ng goto. Mga medical records. Naalala mo noong huli nating dinala sa doktor si Nadine bago ako umalis? Tanong niya. May sinabi ang doktor tungkol sa dugo niya. May mild case siya ng thrombocytopenia. Ibig sabihin, mas mababa sa normal ang platelet count niya. Mas madali siyang magkapasa kaysa sa ibang bata. Tumingin si Serena ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga pasa na nakita mo, Chris, hindi yan basta pasa. Sa kondisyon niya ang ganoong klaseng pangingitim ay resulta lang ng isang malakas at marahas na pagpisil o paghampas. May pruweba ako mula sa mga espesyalista. Anumang korte ang makakita nito, malalaman nilang hindi ito aksidente. Habang nagsasalita si Serena, isang matandang babae, ang may-ari ng karinderya, ang lumapit sa kanilang mesa na may ngiti. Serena, Christian, kayo nga. Masayang bati nito. Abay, ang tagal niyong hindi napasyal dito. Akala ko kayo pa rin hanggang ngayon. Ang simpleng salita ng matanda ay tumama sa kanila na parang kidlat. Nagkatinginan sila. 2 taong pinaghiwalay ng panahon at maling desisyon. May isang segundong ngiti na sumilay sa kanilang mga labi. Isang ngiti ng nakaraan, bago ito napalitan ng bigat ng kasalukuyan. Salamat po, Aling Nena, sabi ni Serena. Nang makaalis ang matanda, muling bumalik ang seryosong usapan. Ininom ni Christian ang goto. Ang lasa nito ay pareho pa rin, ngunit ang init nito ay hindi sapat para matunaw ang yelo sa kanyang puso. Inamin niya ang lahat kay Serena. Ang pagiging bulag niya kay Maribel, ang kasakiman niya sa tagumpay, ang pagsisisi niya. Hindi siya hinusgahan ni Serena. Nakinig lang ito. Nang matapos siya, itinulak nito ang folder palapit sa kanya. Narito na ang ebidensya, Chris. Narito na ako para tulungan ka. Sabi niya, ang boses ay matatag. Pero kailangan kong malaman. Handa ka na bang lumaban? Dahil hindi ito magiging madali. Tinitigan ni Christian ang mga dokumento. Pagkatapos ay tinitigan niya si Serena. Sa mga mata nito, nakita niya hindi lang ang ina ng kanyang anak, kundi ang isang kakampi, isang lakas na matagal na niyang kinalimutan. Ito na ang simula. Hindi na siya nag-iisa. Ang mga medical records ni Serena ay ang baluti. Ang pahiwatig ni Tita Lourdes ang espada. Ngayon, kailangan na lang nilang pumasok sa kuta ng kalaban. Kailangan natin ng access sa lahat, sabi ni Christian kay Serena habang nakaupo sila sa isang maliit na coffee shop, malayo sa mga matang mapanghusga. Hindi lang sa telepono niya, sa laptop, sa cloud backup, sa lahat. Tumawag si Christian sa isang tao na may malaki siyang utang na loob.
Si Marco, isang henyo sa IT na dating empleyado niya, na tinulungan niya noong nagkasakit ang ina nito. Walang tanong-tanong, pumayag si Marco na tumulong. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Si Maribel ay a-attend ng isang exclusive pre-gala dinner. Aalis ito ng 6:00 ng gabi at inaasahang uuwi ng hating gabi. Iyon ang kanilang bintana. 7:00 ng gabi. Ang mansyon ay tahimik. Si Maribel ay nakaalis na. Nag-iwan ng isang security guard sa baba na may mahigpit na bilin. Si Serena ang unang kumilos. Gamit ang isang baby monitor, lumikha siya ng ingay sa kwarto ni Nadine. Pagkatapos, bumaba siya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Manong guard, tulong po," sabi niya sa gwardiya. Si Nadine po, parang binabangungot. Ang taas ng lagnat, sumisigaw. Nag-atubili ang gwardiya. Alam ang bilin ni Maribel na huwag paalisin si Christian. Pero ang makita ang isang bata na nasa panganib ay iba. Nagdalawang isip ito at sa isang segundo ng pagkalito, umakyat ito kasama si Serena para tingnan ang bata. Iyon na ang hudyat. Mabilis na kumilos si Christian. Pumasok siya sa home office ni Maribel. Ang kwarto ay malamig at perpekto, parang isang showroom. Walang personal na gamit, walang init. Kinuha niya ang high-tech USB na bigay ni Marco. Isinaksak niya ito sa laptop ni Maribel. Isang prompt ang lumabas. "Enter password." Napamura si Christian sa isip. Oras ang kalaban na niya. Ano ang password ng isang taong tulad ni Maribel? Sinubukan niya ang birthday nito. Access denied. Anniversary nila. Access denied. Pangalan niya. Access denied. Napapikit siya. Ano ang pinakamahalaga para kay Maribel? Sandali, isang mapait na ideya ang pumasok sa isip niya. Baka naman kahit sa galit nito, may puwang pa rin siya. Nanginginig ang kamay niyang tinipa ang 5 letra. SERENA. Access denied. Napangiti siya ng mapakla. Siyempre hindi. Isang bagay lang ang mahalaga kay Maribel, ang sarili niya at ang kapangyarihan na nakuha niya mula sa pangalan niya. Tinipa niya ang isang huling kombinasyon, ALCA_QUE. Access granted. Agad na tumakbo ang program ni Marco. Sinisimulang kopyahin ang bawat file, bawat email, bawat larawan. Isang progress bar ang lumitaw sa screen. 10%, 30%. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Nasa 80% na nang marinig niya ang boses ni Serena sa isang maliit na earpiece. "Pababa na kami, Chris. Mabilis ka na." 95%. 98%. Halos naririnig na niya ang tibok ng sarili niyang puso. Copying complete. Mabilis niyang hinugot ang USB. Tatalikod na sana siya para tumakas ng isang tunog mula sa labas, ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pamilyar na tunog ng gulong ng isang mamahaling kotse sa graba ng driveway. Bumalik si Maribel, mas maaga kaysa sa inaasahan. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse. Mayroon na lang siyang ilang segundo para makalabas ng opisina nang hindi nakikita. Nagtagumpay si Christian na makalabas ng opisina ilang segundo bago pumasok si Maribel sa mansyon. Ang puso niya ay kumakarera pa rin. Hawak niya ngayon ang digital na kahon ng Pandora, ngunit hindi niya alam kung paano ito bubuksan. Sa loob ng 2 araw, sinubukan nila ni Marco na i-decrypt ang mga file. Napakaraming impormasyon, mga bank statement, mga email na naka-code, mga folder na protektado ng isa pang layer ng password. May nakuha silang mga pira-pirasong ebidensya, ngunit wala pang malinaw na smoking gun na magpapakita ng buong plano. "Kulang pa, Chris," sabi ni Marco sa telepono. "Kailangan natin ng konteksto. Isang bagay na magdudugtong sa lahat ng ito. Isang testimonya." Alam ni Christian kung sino lang ang makapagbibigay noon. Gabi. Muling nagmaneho si Christian at Serena patungo sa masikip na eskinita
kung saan nakatira si Tita Lourdes. Oras na para subukan ulit. Nang buksan ni Tita Lourdes ang pinto at makita silang dalawa, halatang nagulat ito, lalo na nang makilala si Serena. "Ma'am Serena," bulong nito. Ang mga mata ay puno ng paggalang at hiya. "Tita, pwede po ba kaming pumasok?" Mahinahong tanong ni Serena. Sa loob, umupo silang tatlo sa maliit na sala. Si Christian ay nanatiling tahimik. Ito ang laban ni Serena. Hindi nag-pressure si Serena, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Tita Lourdes. "Tita, hindi po kami naparito para pilitin kayo." Malambing niyang sabi. "Naparito po ako bilang isang ina para kausapin ang isa ring babaeng may puso ng isang ina." Ikinuwento ni Serena ang lahat. Ang kondisyon ni Nadine, ang takot sa mga mata ng bata. Ang mga gabing hindi ito makatulog, hindi niya sinisisi si Maribel. Inilalarawan lang niya ang sakit na nararamdaman ng isang inosenteng bata. "Alam ko po ang tungkol sa utang na loob," patuloy ni Serena. Ang boses ay puno ng pag-unawa. "At habang buhay ko pong tatanawin yon kung nasa lugar niyo ako. Pero tita, may isang utang na mas mataas pa sa lahat. Ang utang natin sa Diyos na protektahan ang mga walang kalaban-laban." Si Tita Lourdes ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang labanan sa loob niya ay kitang-kita sa kanyang mukha. Inilabas ni Serena ang isang maliit na larawan mula sa kanyang pitaka. Isang larawan ni Nadine, nakangiti. Bago mangyari ang lahat, inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ito ni Tita Lourdes. Ang larawan ng isang masayang bata. Ang larawan ng batang minahal at inalagaan niya na parang sarili niyang apo. Dahan-dahan, tumigil ang kanyang pag-iyak. Nag-angat siya ng tingin. Una kay Serena, pagkatapos kay Christian. May bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy ng katapangan. "Patawarin niyo ako, ma'am," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. "Patawarin ako ng Diyos." Tumayo siya at lumapit sa isang lumang aparador. Mula sa ilalim ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang maliit, itim na bagay. Isang USB flash drive. "Hindi ko po sinasadya," paliwanag niya habang inaabot ito kay Christian. Nag-uusap sila sa telepono. Si Ma'am Maribel at si Sir Jackson, malakas. Akala niya tulog na ako sa kwarto ko, pero narinig ko ang lahat. Nirecord ko gamit ang luma kong cellphone. Hinawakan ni Christian ang maliit na USB na parang isa itong hiyas. "Ano pong laman nito, tita?" Tumingin si Tita Lourdes sa kanila. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Narinig ko ang pag-uusap nila tungkol sa charity ball. Pag-uwi sa isang ligtas na lugar, isang maliit na condo unit na pag-aari ni Marco. Agad na isinaksak ni Christian ang USB sa laptop. Iisa lang ang audio file sa loob. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Maribel ang unang narinig. Malinaw at matinis. Puno ng pagkasabik. "Everything is set for the ball, mahal. It will be my night, our night." Sumagot ang boses ni Jackson, may halong pagtawa. "Are you sure he'll fall for it? Baka mag-eskandalo ang gagong yon." "Don't worry," sabi ni Maribel. "I have him right where I want him. Cornered, he's desperate. I'll make him announce sa harap ng lahat na he's stepping down from the Nadine Foundation. And you will be introduced as the new chairman." Isipin mo, Jackson, ang kumpanya niya ang pera niya at pati ang legacy niya para sa anak niya. Lahat mapupunta sa tin. It's the perfect takeover. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos ay ang pinakamasakit na bahagi. "And once we have full control," malamig na sabi ni Maribel, "I can finally send that brat away for good." Wala nang sagabal. Pinatay ni Christian ang audio. Ang katahimikan sa kwarto ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Tumingin siya kay Serena na nakapikit. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit nang magmulat si Serena ng mata, walang bakas ng pagkatalo roon.
Puno ito ng apoy. Gagamitin natin ang plano niya laban sa kanya, sabi ni Serena. At doon, nabuo ang kanilang huling plano. Isang plano na hindi lang para iligtas ang kanilang anak, kundi para bigyan ng hustisya ang lahat ng sakit na idinulot ni Maribel. Kinabukasan, ginawa ni Christian ang tawag. "Maribel," sabi niya sa telepono, sinisiguradong may panginginig sa kanyang boses. Isang boses ng isang taong talunan. "Tama ka. Pagod na ako. Ayoko na ng gulo." Narinig niya ang isang maliit na tawa ng tagumpay sa kabilang linya. "Finally, natuto ka rin. Gagawin ko ang gusto mo," patuloy ni Christian. "Sa charity ball. Aakyat ako sa stage. I will make the announcement. Ibibigay ko sa'yo, sa inyo, ang pamamahala sa foundation." "Good boy," sabi ni Maribel. "See you there, darling. Wear something nice. It's a celebration after all." Pagkababa ng telepono, nawala ang pagkukunwari sa mukha ni Christian. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Sa sumunod na 2 araw, habang si Maribel ay abala sa pag-aasikaso ng kanyang gabi ng tagumpay, si Christian, Serena at Marco ay nagtrabaho ng walang tigil. Pinagsama-sama nila ang lahat, ang medical records, ang mga bank statement na na-decrypt, ang mga screenshot ng text messages, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang audio recording ni Tita Lourdes. Inihanda nila ang isang video presentation, isang kwento na sasabihin ng walang salita. Sa gabi ng charity ball, habang isinusuot ni Christian ang kanyang itim na tuxedo, pumasok si Serena sa silid. "Handa ka na?" tanong niya. Tumingin si Christian sa salamin. Hindi ang CEO ng Alcaraz Tower ang nakita niya, kundi isang ama. Isang amang handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Bago sila umalis, dumaan sila sa kwarto ni Nadine. Mahimbing itong natutulog, yakap-yakap si Mimi. Lumuhod si Christian sa tabi ng kama at marahang hinalikan ang noo nito. Isang tahimik na pangako, isang pangako ng katarungan. Pagdating nila sa 5-star hotel kung saan ginaganap ang ball, sinalubong sila ng mga kumikinang na ilaw at pekeng ng ngiti. Nakita niya si Maribel sa gitna ng lahat, parang isang reyna, suot ang isang kumikinang na gown, umiinom ng champagne. Lumapit ito sa kanya, ang nangiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanunuya. "I'm glad you came to your senses, darling," bulong nito. Ngumiti pabalik si Christian, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "I wouldn't miss it for the world." Ang ballroom ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang tunog ng mahinang musika, tawanan, at mga kalansing ng baso ng champagne ay nagpupuno sa hangin. Para sa lahat, ito ay isang gabi ng pagkakawanggawa. Para kay Maribel, ito ang gabi ng kanyang koronasyon. Dumating ang oras para sa mga talumpati. Pagkatapos ng ilang pambungad na salita mula sa MC, ang pangalan ni Maribel Alcaraz ay tinawag. Umakyat siya sa entablado na parang isang bituin sa pelikula. Nagpasalamat sa lahat ng dumalo. At ngayong gabi, sabi niya, ang boses ay puno ng pekeng emosyon, ay isang napaka-espesyal na gabi. Dahil ang aking asawa, si Christian Alcaraz, ay may mahalagang anunsyo. Lahat ng mata ay napunta kay Christian. Dahan-dahan siyang tumayo at umakyat sa entablado. Sinalubong siya ni Maribel ng isang halik sa pisngi, isang pagtatanghal para sa mga manonood. Tumayo si Christian sa harap ng mikropono. Sa audience, nakita niya si Aling Dolores. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Nakita niya si Jackson Rivera, nakatayo sa isang sulok, may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Huminga siya ng malalim. "Magandang gabi sa inyong lahat." Nagsimula siya. Ang boses ay kalmado. "Nandito ako ngayong gabi para bigyang pugay ang isang babaeng hindi ko kailanman lubusang nakilala. Ang aking asawa, si Maribel." Ngumiti si Maribel. Ibinigay niya ang lahat para sa pamilyang ito. Siya ay isang kahangahangang stepmother
sa aking anak na si Nadine. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahan niyang inilalabas. At dahil sa kanyang walang kapantay na dedikasyon, na pagdesisyonan kong ipakita sa inyo kung sino talaga si Maribel. Biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Mula sa pagiging malumanay, naging matigas ito na parang bakal. And now, let me show you the real Maribel. Sa hudyat na yon, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng foundation ay biglang naging itim. At pagkatapos, isang video ang nagsimulang umere. Walang audio sa simula. Isang video lang mula sa isang hidden camera. Isang video ni Maribel na malakas na itinutulak si Nadine, dahilan para bumagsak ang bata sa sahig. Isang kolektibong hininga ng gulat ang maririnig mula sa audience. Ang nangiti sa mukha ni Maribel ay naglaho. Pagkatapos, ang screen ay naging itim ulit. At isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang boses ni Maribel at Jackson, malinaw na malinaw. You will be introduced as the new chairman. Lahat mapupunta sa tin. I can finally send that brat away for good. Ang nangiti sa mukha ni Aling Dolores ay natunaw. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nabitawan niya ang hawak na kopita ng champagne at ito'y nabasag sa sahig na marmol, kasabay ng pagbasag ng kanyang mundo. Naging itim muli ang screen at lumabas ang mga litrato, ang mga pasa sa braso ni Nadine, ang mga medical records na may highlight sa salitang severe bruising due to external trauma, ang mga screenshot ng text messages, ang mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng pera mula sa Alcaraz Corp papunta sa Rivera Holdings. Ang bawat larawan ay isang pako sa kabaong ni Maribel. Nakatayo siya sa entablado, nagyayelo, habang ang buong alta sosyedad ay nakatingin sa kanya. Hindi na may paghanga, kundi may pagkasuklam. Tapos na ang pagpapanggap, Maribel, sabi ni Christian sa mikropono. Ang boses ay malamig at walang awa. Sa gitna ng kaguluhan at mga bulungan, biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Ang mga ilaw ay biglang tumutok doon, mga pulis. Dahan-dahan silang pumasok, ang kanilang presensya ay nagpatahimik sa lahat. Sinubukan ni Jackson na tumakas, magtago sa likod ng mga kurtina, ngunit hinarang siya ng 2 unipormadong pulis. Si Maribel ay nanatiling nakatayo sa entablado na parang isang estatwa. Ang kanyang magandang mukha ay wala ng emosyon. Ang tanging gumagalaw ay ang mga mata niya na puno ng hindi makapaniwalang galit. Ang mga flash ng camera mula sa mga press na nasa labas ay nagsimulang magkislapan, sunod-sunod na parang mga kidlat sa isang bagyo. Hinuhuli ang bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. Ang huling imahe na nakita ng lahat sa ballroom ay ang paglagay ng posas sa mga kamay ni Maribel at Jackson. Ang kanyang mamahaling gown ay nagusot, ang perpektong ayos ng buhok ay nasira, at ang mukha na dati hinahangaan ay ngayon simbolo ng kahihiyan. Iya, ito ang tunay na parusa. Si Aling Dolores, na kanina lang ay puno ng kapangyarihan, ay napaupo sa isang silya, hawak ang kanyang dibdib, hindi makapagsalita habang tinatangay palayo ng mga pulis ang kanyang anak. Gumuho ang kanyang mundo sa harap ng daan-daang tao. Hindi na pinanood ni Christian ang mga susunod na eksena. Tinalikuran niya ang kaguluhan, ang mga flash ng kamera, ang mga bulungan. Isa lang ang nasa isip niya. Mabilis siyang lumabas ng hotel gamit ang isang private exit. Sa parking lot, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, isang pamilyar na kotse ang naghihintay. Binuksan niya ang pinto sa likod. Naroon si Serena, at sa kandungan nito, mahimbing na natutulog si Nadine, yakap pa rin si Mimi. Ang payapang mukha ng kanyang anak ay ang tanging bagay na mahalaga sa buong mundo. Pumasok si Christian sa driver's seat. Walang nagsalita. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay isang malamyos na musika kumpara sa ingay na iniwan nila. Habang nagmamaneho siya palayo, nakita niya sa rearview mirror ang mga kumukutitap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis at media.
Isang circus, isang bangungot na sa wakas ay natapos na. Ilang minuto silang naglakbay sa tahimik na mga kalsada ng Maynila. Ang dilim ng gabi ay unti-unti nang naglalaho, nagbibigay daan sa unang pahiwatig ng bukang liwayway sa silangan. Biglang, sa katahimikan, isang maliit na boses ang narinig mula sa likod. "Papa?" Napahinto si Christian sa pagmamaneho. Lumingon siya. Gising na si Nadine. Hindi ito umiiyak. Hindi ito takot. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay malinaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti ito. Isang maliit, totoong ngiti. "Papa," ulit nito. Hindi na napigilan ni Christian. Doon, sa gilid ng isang tahimik na kalsada, habang ang araw ay nagsisimulang sumikat, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Umiyak siya. Hindi dahil sa galit o sakit, kundi dahil sa ginhawa. Isang luhang naghuhugas ng lahat ng kasalanan at pagsisisi. Lumabas siya ng kotse, binuksan ang pinto sa likod, at niyakap ang kanyang anak. Ang maliit na katawan na dating naninigas sa takot ay ngayon malambot at mainit sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ni Nadine na yumakap pabalik sa kanyang leeg. Kinuha ni Serena ang isang panyo mula sa kanyang bag at tahimik na iniabot kay Christian. Isang simpleng gesture, isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Serena. Ang boses ay mahina. Pinunasan ni Christian ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa daan sa unahan kung saan ang langit ay nagiging kulay kahel. Tumingin siya sa dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Hindi na sila babalik sa malaking mansyon. Ang lugar na yon ay hindi isang tahanan. Ngumiti siya. Isang tunay at payapang ngamang ngiti. "Uuwi na tayo." Hindi sila nagtungo sa Forbes Park. Hindi rin sa isang condominium sa Makati. Nagmaneho si Christian patungo sa isang pamilyar na kalye sa isang tahimik na subdivision sa Marikina. Huminto sila sa tapat ng isang bahay na hindi kalakihan, ngunit may bakod na puno ng mga gumagapang na bulaklak. Ito ang unang bahay na binili nila ni Serena. Ang bahay na iniwan nila nang magsimulang lumaki ang kanyang kumpanya at ang kanyang ambisyon. Pagbaba nila ng kotse, ang sumalubong sa kanila ay ang amoy ng hamog sa umaga at ng mga bulaklak ng sampagwita. Ang susi ay nasa ilalim pa rin ng dating paso kung saan nila laging itinatago. Pagbukas ng pinto, isang pamilyar na alikabok ang kanilang naamoy. Ngunit sa ilalim noon, nandoon pa rin ang mga alaala. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela na parang mga multo ng nakaraan. Pero ang pinakamagandang bahagi ay nasa likod bahay. Isang maliit na hardin. Medyo magulo na ito, ngunit sa gitna, may isang matibay na puno ng mangga at sa ilalim nito, isang lumang swing na gawa sa kahoy. "Wow!" Bulong ni Nadine habang nakatingin sa paligid. Ang mga mata ay nanlalaki sa tuwa. Sa mga sumunod na linggo, ang bahay na yon ang naging kanilang mundo. Tinanggal nila ang mga puting takip. Nilinis nila ang alikabok. Si Christian, sa unang pagkakataon, ay natutong magkumpuni ng sirang gripo. Si Serena naman ay unti-unting binuhay muli. Ang hardin, tinamnan ito ng mga bagong bulaklak at gulay. Si Christian ay formal na nag-resign bilang CEO ng Alcaraz Corp. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares, sapat lang para mamuhay sila ng komportable. Ang mansyon sa Forbes Park ay isinara. Hindi nila pinag-usapan ng sila. Hindi nila pinag-usapan kung ano ang tawag sa kanilang setup. Ang mahalaga lang ay ang bawat umaga. Sabay silang naghahanda ng almusal. Ang mahalaga lang ay ang bawat hapon. Sabay nilang tinutulak si Nadine sa duyan. Isang hapon, habang nagdidilig ng halaman si Serena at nagbabasa naman ng libro si Christian sa beranda, lumapit si Nadine. May hawak na isang bulaklak ng gumamela na medyo nasira ang isang talulot. "Papa, look!" sabi nito. Itinuturo ang sirang bahagi. "It's a little bit broken." Lumuhod si Christian.
Okay lang yan anak, maganda pa rin siya. Tiningnan ni Nadine ang bulaklak. Pagkatapos ay tumingin sa bagong usbong na bulaklak sa tabi nito na perpekto ang pagkakabuka. Bigla itong ngumiti, isang nangiting puno ng pag-unawa na tila mas matanda pa sa kanyang edad. Itinuro niya ang bagong bulaklak. Look, Papa, it's not broken anymore. Nagkatinginan si Christian at Serena mula sa magkabilang dulo ng hardin. Walang salitang namutawi. Ngunit sa mga mata nila, nagkakaintindihan sila. Ang sinasabi ni Nadine ay hindi lang tungkol sa bulaklak. Ito ay tungkol sa kanila. Ang pamilya nilang nasira ay dahan-dahang naghihilom. At sa hardin na yon, isang bagong usbong, mas matatag at mas totoo, ang nagsisimulang mamukadkad makalipas ang 6 na buwan. Isang liham ang dumating para kay Christian. Galing ito sa Bureau of Corrections. Ang sulat kamay sa labas ng sobre ay elegante, ngunit nanginginig. Alam niya kung kanino ito galing. Binuksan niya ito sa veranda, habang ang tunog ng tawanan ni Nadine at ang boses ni Serena na nagtuturo kung paano magtanim ng kamatis ay maririnig mula sa hardin. Ang laman ng sulat ay hindi humihingi ng tawad. Puno ito ng paninisi, ng mga kung sana, at ng galit sa mundo. Isinisi ni Maribel ang lahat. Kay Jackson, sa kanyang ina, kay Serena, at higit sa lahat, kay Christian. Pagkatapos basahin, hindi nakaramdam ng galit si Christian. Wala na ring sakit. Ang naramdaman lang niya ay isang malalim na awa. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat at inilagay sa isang kahon na puno ng mga bagay mula sa kanyang nakaraan. Isinara niya ang takip. Tapos na. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom ng perpekto. Hindi lahat ay natututong magpatawad. Pero para sa kanya, ang kapatawaran ay hindi tungkol sa paglimot sa kasalanan ng iba. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. At siya, malaya na siya. Tinawag siya ni Nadine. Papa, halika. Look, may bunga na yung tomato. Tumayo si Christian at naglakad papunta sa kanila. Ang lupa ay malambot sa kanyang mga paa. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Lumuhod siya sa tabi ni na Serena at Nadine, hinawakan ang maliit at kulay berdeng bunga ng kamatis. Ang galing, sabi niya, at ang nangiti niya ay totoo. Tumingin siya kay Serena na napapaliguan ng ginintuang sinag ng hapon. Sa mga mata nito, nakita niya ang kanilang hinaharap. Isang hinaharap na hindi sinusukat ng pera o kapangyarihan, kundi ng mga simpleng sandali na tulad nito. Sila ay isang pamilyang nasira, muling binuo, hindi ng karangyaan, kundi ng pasensya, pag-unawa, at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ako po si Clara, at ito ang kwentong puso. Natutunan natin sa kwento ni Christian na ang tunay na kayamanan ay hindi ang imperyong itinatayo mo para sa iyong pamilya, kundi ang tahanang binubuo mo kasama sila. Isang tahanan kung saan ang bawat isa, gaano man kaliit, ay nararamdamang ligtas, naririnig, at minamahal. Dahil sa huli, ang puso, gaano man karaming beses masugatan, ay laging natututong maghilom at muling magmahal. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ariana at Marcelo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama mo sa amin hanggang sa dulo ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitago na may mga sandaling pati ako ay nasaktan, lalo na sa eksenang pilit pinatugtog si Ariana sa harap ng lahat, suot ang kanyang uniforme. Ramdam na ramdam ko ang bawat tingin, ang bawat bigat sa kanyang dibdib. Marahil, dahil ang bawat isa sa atin ay may daladalang musika sa ating puso. At may mga pagkakataong pinipilit tayong itago ito ng mundo. Ngunit ang kwentong ito ay isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang kahapon,
laging may pag-asa. Ang pagpapatawad ay parang isang butil na itinatanim, hindi para sa taong nagkasala sa'yo, kundi para sa sarili mo, upang ikaw ay muling mamulaklak. Kaya naman, nais kong iwan sa'yo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Ariana, sa iyong palagay, mas mahirap bang magpatawad sa iba o ang patawarin ang sarili? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating buhay. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.